gabi Luzon, magandang gabi Visayas, magandang gabi Mindanao. Si Pangulong Noynoy raw mismo ang nakaproba ng bawat isa sa mga proyektong pinondohan sa pamamagitan ng Disbursement Acceleration Program o DAP. Ang nagsabi niya na mismong si Budget Secretary Butch Abad at yan ay sa kanyang pagharap sa Senado para ipaliwanag ang DAP. Muli ring ipinagtanggol ng kalihim at sinabing legal ang ginawa nilang mekanismo. Marami daw yung naidulot na positibo para sa bansa. Nakatutok si Jam Sisante. Halos full force ang buong gabinete ni Pangulong Aquino sa Senado kaninang umaga para sa pagdinig ng Finance Committee ukol sa Disbursement Acceleration Program o DAP. Kahit pa sina Budget Secretary Butch Abad, Finance Secretary Cesar Purisima at NEDA Director General Arsenio Balesacan lamang ang pinatawag ng Senado. Inulit ni Abad ang pagtatanggol sa DAP. Legal daw ang ginawa nilang pagsasama-sama bilang savings ng mga pondong hindi pa magagamit ng gobyerno para magugol sa ibang proyekto. Pero sa pagdeklara ng Korte Suprema na unconstitutional ang ilang bahagi ng DAP, sinabi ni Abad, maaari itong makaapekto sa ekonomiya dahil hindi agad-agad magagamit ng gobyerno ang pondong nakatabilang para sana sa kapakanan ng taong bayan. While I bow to the wisdom of the Supreme Court, I must say, with all due respect, that its decision on these issues may undo the progress we have achieved so far. To approach standby appropriations and the declaration of savings within such rigid parameters will not encourage quick and efficient public spending, nor will it push agencies to make the most of the funds released to them so that citizens can benefit from the public services due them. Mahigit 100 proyekto raw ang napondohan ng DAP at kahit ang Supreme Court daw, aminado na may mga positibong naidulot ang programa. Kaya masama ang loob ni Abad kung bakit sinasabing maaaring may pananagutan sila sa batas. What a shame if we now presume bad faith of those who have in fact acted in the country's best interest. At no other period in our recent history has the Philippine bureaucracy achieved so much in so little time, thanks to innovative governance. The Philippines did not become one of Asia's best-performing economies by playing it safe. Matapos nga raw maipatupad ang DAP, lumagong ekonomiya ng Pilipinas. Mula 3.7% noong 2011, naging 6.8% noong 2012 at 7.23% noong 2013. Ang paggamit ng savings ay ginawa na rin daw ng mga nakaraang administrasyon. May mekanismong tinatawag Reserve Control Account na inumpisahan ng President Cory Aquino. Tama po ba yan? Tama po yan, Mr. Chair. 1989. At doon ginamit ang savings to the amount of about 17.5 billion. Is that correct? Mr. Chairman. 144 billion pesos ang nailabas na pondo para sa iba't ibang proyekto. Natulungan daw matuloy ang automated elections noong 2013. Halos wala na nga raw kakulangan sa mga classroom, libro at guro. Pati raw ang e-library sa Kamara nakakuha ng 245 million pesos sa DAP. Ang Commission on Audit nabiyayaan din daw ng 143 million pesos. Mga proyektong isa-isang pinag-aralan, binusisi at inaprubahan ni Pangulong Aquino mismo. Ang bawat proyekto dyan ay binabasbasan at inaaprubahan ng ating Pangulo at ang ginagamit natin ay tayo ho ay nagsasubmit ng memo sa ating Pangulo kung saan hindi lamang kung saan gagamitin ang pondo pero saan kukunin yung savings. Pero ang punto ni Senador Ralph Recto, dapat daw maingat sa perang nasa kaban ng bayan. I may trust the Aquino administration, but if we allow this to continuously happen, maybe in a future administration, di ba, na masama ang isip at pagwaldas ang iniisip, delikado tayo dyan. Jam Sisante, nakatutok, 24 oras.